Yo! Yo! What's up? We're back. Ito na naman ang inyong mga tsuhin. Yes. At bago ang lahat, Boss Lots. Alam mo, yung topic natin last time, medyo seryoso no? Bigyan muna natin ng medyo, lang ba, pantanggal umay ba? Sa seryosong topic. Medyo mag-ano muna tayo ngayon. Sabi nga ni Joker, di ba, why so serious? Tama. Kaya ngayon, yung topic natin ngayon, mga katotpi. Mga lang, kulitan lang tayo. Tsaka, funny shit. Funny shit lang. Kung ano-ano lang, yung mga tipong katanungan na nakakaputang ina. Wag muna natin silang bigyan ng clue, pero parang gano'n, yung mga walang sagot sa tanong. Kung bakit ka mahalaga. Ayan. Tangina. Okay, pre, bago lahat, pre. Do the honors. Let's do the intro. Yes, sir. Yes, sir. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Ayun na. So, eto na nga. Nagbabalik at bago ang lahat. Pre, isang malaking big shoutouts pala muna tayo. Kasi, Sige. Nadagdagan yung subscriber natin sa YouTube. So, isang malaking shoutout sa inyo. Especially dun sa mga, ka-office mates ko before. Kasi nag-organize sila ng basketball game. Malaking shoutout sa inyo at may mga silent listeners tayo dyan, pare. Hindi na sila pero nakikinig na sa atin yung mga yan, pare. So malaking shoutout sa inyo at maraming salamat sa pag-subscribe. Thank you. And again, baka mayroon pang hindi nakakakilala sa atin. Ako nga pala si Papa Dencho. Yung tito mong mas galit. Mas galit pa sa Tanga na, wala akong maisip. Mamaya na lang. Oo. Basta mas galit siya. Basta mas galit ako. At ako nga pala ang inyong boss Dots, ang tito nyong medyo galit lang. Mas galit pa rin si Papa Dins. Ayan. At kami ang The Opinionated Titos podcast. Yes. So again guys, nasa Facebook, YouTube, Spotify, and TikTok tayo. So, baka naman, dagdagan pa natin ng subscribers natin para medyo lumaki ang ating maliit na community. Yan. Pero katulad nga ng sinabi ko last time may mga tayo Yun, katulad ng sinabi mo, mga silent listeners. And at the same time, mga loyal listeners talaga na minsan nagtatanong pa talaga, kailan na? Anong oras palabas nung nyo? Kasi pre, they're listening to their cars o kaya kapag yung alam mo yun, yung parang habang nagwo-work sila, yung iba kasi yung nagwo-work na yung mga email lang or documents lang. So ang ginagawa, documentation rather, kaya ang ginagawa nila is yun nga, they're listening they listen to music, pero yun nga, they tune in to us din as well, and we appreciate that. Salamat dun sa mga taong gano'n na walang sawang sumusuporta and keeps us in their in their lineup, kumbaga, hindi man music wise, pero alam mo yun, for entertainment purposes siguro, and pampatulog. Yung iba pampatulog totoo yun, pre. Iba pampatulog. Alam mo kasi minsan masarap yung makinig ng mga ako honestly minsan sa pampatulog ko kung ano-anong pinapanood or pinapakinggan ko. Minsan may mapupulot ka kasing, bago yun diba? So yun. And again, guys, thank you so much
for listening to our podcast. Yes, walang kakwenta-kwentang podcast. Yes. Papa Dens, may isa-shoutout ka pa. Ay, oo nga pala. Isang malaking big shoutout nga pala sa The Coffee Stop. Ayan. The Coffee Stop. Yung may-ari niyan, new, dating office mates, pero alam mo yun, hindi naman pero ngayon medyo okay, cool, nakakasama ko naman siya sa sa anong nga pala name niya? Nakalimutan ko na. Si Ma'am Katie. Si Ma'am Katie ang may-ari niya, The Coffee Stop. Shoutout sa'yo. Baka naliligaw kayo somewhere sa Dasma yan eh. Malapit sila dun sa ano ba to? Yung social na coffee shop doon, yung kay Manny V. Oo. Kung Foresta yun, malapit. Guys, baka alam niyo yung Foresta. Tapos, alam naman natin na medyo pricey doon sa Foresta. Pero kung gusto niyo ng quality, pero abot kaya, the Coffee Stop is the key. Oo. Coffee Stop is the key. Yes, sir. Kung gusto nila or kung interested sila, yung mga taga-Dasma dyan, they are located exactly sa B4, L2 or Block 4, Lot 2, Viva Homes, Salawag, Dasmariñas. Oo, yun, Salawag, Dasmariñas. Tekavits. Yan. Oo. Ay, kahit hindi ako taga-Dasma. Puta, kahit taga-Bulacan kayo, gusto yung pumunta doon, okay lang din naman, wala namang problema. Or, pwede rin pre, if they are nearby, yung medyo within the delivery area, actually pre, meron din silang Food Panda delivery kung hindi nila na itatanong. Meron silang Food Panda delivery. Tsaka pre, excuse me, kung nagustuhan nyo naman yung kape nila, meron din sila actually binebenta sa Shopee. The Coffee Stop. Parang mga coffee beans. Tsaka drip. Yung mga drip coffee. So, kung medyo trip nyo magkape nila, pero hindi kayo makapunta, mag-order na lang kayo. Order na lang kayo sa Shopee. Shopee free delivery, mga ganyan. Parang pre, parang tayo din, maraming platform. Kung sila may Shopee, may Facebook, may actual na place doon sa Dasma. Meron din silang delivery sa Foodpanda. Tayo rin meron. Ma-segue Meron din kami sa Facebook, Spotify, siyempre YouTube, at soon to be medyo under construction pa rin. Hindi ko pa rin makakuha ang dynamic ng TikTok pero hopefully maayos natin. Malay mo, in the near future, pag paulit-ulit na siya sabi, maraming na-excite na. Yung merch namin, pagka may pagkakataon, lalagay din natin sa Shopee yan. Pagka medyo, para kabilang na tayo sa Shopee sellers. Yes, sir. Kung gusto nyo, doon din kami magla-live sa Shopee Live. Ang podcast, podcast while mining your orders. Pwede. Pwede rin. Sige, lulutuin namin yan. Basta makakuha lang kami ng maayos sa supplier. Kasi, yun nga, ayaw naman namin yung pucho-puchon t-shirt lang. Baka nakakaya naman. Siyempre, quality shirts, di ba? Quality tayo. Pero syempre, at the same time, quality, pero alam mo yun, yung within the range ng presyo sa market. Yes, ayaw naman nating taasan kasi putang na, sino ba naman tayo para magbenta ng mahal, di ba? Basta afford ng normal o mga nakararami. Tipong putang na, kahit i-wash and wear mo, papalag yung damit, pre. Ganun yung hinahanap natin. Ayan. Kaya medyo meticulous kami sa paghahanap. Kaya stay din lang kayo dyan at naway makahanap na kami. Supportahan nyo kami. Or, nga pala, Papa Dens, baka naman may kakilala sila. Pwede nyo kami i-PM sa aming page sa Facebook. Sa page. Tapos yung details lang, Yes, baka pwede nyo kaming
check namin kung okay, edi magkasundo, di ba? Dapat doon tayo sa magkasundo. Anyway, Yes, tuloy na namin. Katulad nga pala ng sinabi ni Papa Dens, ito tungkol dun sa yung mga nakakatawa lang, yung mga walang sagot sa tanong, unanswered questions, pero funny questions. Bigyan na namin kayo ng example. Parang okay din tong okay din tong segment, no? O pag nagustuhan nyo, gagawin namin to, segment. Comment diba? Lang kayo. Baka trip nyo. Pero example pre, bakit tinawag na building kung built na? Ayan. Masasagot na. Dapat, hindi siya building. Dapat built. Built, no? Baka siguro pre, kaya building pre. Kasi alam mo, di ba sa mga building, may mga constant maintenance, constant na may mga renovations na nagaganap or kasi di ba, let's say for example, ito lang kumaga bibigyan lang natin ng sagot. Maaring may definition talaga siya by definition. Pero ito katuwaan lang. Sa amin katuwaan lang. Pero yun nga, nakalimutan ko sasabihin ko. Kaya feeling ko siguro tinawag na building. Kasi for example, pre, may maintenance. Ikaw, ka pre? Siyempre, pag maglilis ka sa isang building, meron kang requirements na, gusto ko. Kasi parang blank space lang yan eh. So parang constantly building things, depende doon sa preference nung maglilis. Pwede. Diba? Make sense. Kaya building. Pwede. Pwede, diba? Ganun may mga ganung explanation. Kaya katuwaan lang namin to ni Papa Dens. Isa pa yung ikaw Papa Dens, may naiisip ka ba on the top of your head? Baka meron kang inilista o nasa utak mo na o ano ba? Oo. Kasi alam mo, meron akong dyan, yung sabi, bakit daw W yung tawag sa W? Bakit hindi double V? Oo. Diba? Oo, kasi parang 'di ba, W ganyan. Bakit hindi double V? Bakit W hindi naman W? Yeah? Okay, yan diba? Hindi. Maaari pare, ito teorya, alam mo naman tayo, mahilig tayo sa mga teorya eh. Baka nung unang panahon pre, yung pagsulat nila ng W, pag ganun pre, hindi patusok. Parang unang panahon. Lang yan. Yung unang tama. Parang tama, dalawang paganon yan ng W. Tama. Excuse me. Pwedeng ganun pre. Tapos siguro para na lang din sa kasi kung bata ka pre, medyo hirap ka pa sa mga curve eh. Diba? Para siguro madaling ituro sa mga bata. Puro straight line na lang. Diba? Pwede, di ba? Di ba? Pwedeng ganun. May mga that makes sense, di ba? Ay, nakakatawa. Kumbaga, siya, more strokes. Kasi parang 4 yun eh, di ba? Mas madali sa bata kaysa yung pag ganun. Oo. Di ba? Oo. Di ba? Pwede siguro. Pwede yun, pre, Baka ganun, no? Di ba? May naisip ako, pre. Wala sa listahan ko. Parang pre, yung parang, matagal na to eh. Matagal ng joke to. Siguro, alam mo to, nung bata pa tayo. Pre, yung tipong, bakit yung langgam, ba't yung elepante, pag namatay, nilalanggam. Pero pag yung langgam namatay, hindi ine-elepante. Di ba? Isipin mo, pre, no? Ilang elepante kaya ang kailangan para buhatin yung langgam? Pre, lalaki ng dali. Oo. Pre, isang elepante pa lang. Siguro mga tongke lang ng koko niya. Yung koko na lalaki din. Yung mga 90s joke yun, yung mga bata, di ba? Meron pang meron pang iba, medyo corny, pero kapag ang buntis daw pinicturean na, makukunan ba? Gago, di ba? Kasi pre, ang ko dyan pre, well, technically kasi, pag kinuha na kang picture, kinunang ka, di ba? Pero kasi parang, ang ko siguro dyan is,
siguro ewan ko yun nga. Feeling ko pareho tayo na iniisip. Sige, panata mo. Kinunan kasi kaya nakunan. Kumbaga parang by definition, no? Oo, parang by definition, nakunan siya ng bata. Kinuha yung bata sa kanya. Parang ganun, di ba? Actually, ganun din yung iniisip ko, pareho tayo. Di ba? Parang kaya lang sinasabi siguro nakunan, imbis na nakunan ng bata, bukod sa mas mahaba yung nakunan ng bata, is parang siguro less pain. Yung, parang kasi pag sinabi mo, medyo soft, no? Oo, kinunan ng bata. Pwede. Pwede rin. Make sense. Parang kumbaga, adding insult to injury na pagka sinabi mo po pangit nakunan ng bata, di ba? Nalaglagan ng bata. Kaya wala ng bata. Nakunan or nalaglagan na. Again, mga katotpi, baka may definition talaga yan. May root word or may kung anong definition man yan sa hango sa Latin na tawag na ganyan. Wala po kami doon. Ito po katuwaan. Saka pre, may naisip ako pre. Yung kasi alam mo pre, kung merong ganito, ito lagi bibiling ko pre. Sa totoo lang. Bakit laging brand X ang kaaway ng mga brand pre? Oo. Hindi kaya si brand X isang malupit na brand kaya lagi siyang kalaban. Pre, multi-conglomerate na company na kasi ang dami niyang brand pre, di ba? Tsaka halos lahat ng produkto siya kaaway pre. Oo, si brand X. Si brand X ang kalaban. Di ba? Yung mga delata. Kung sabihin mo mapa-sardinas, mapa-corn beef, or si brand X, si brand X ang kalaban niya, pre. Di ba? Ito nakakatawa, pre. Hindi rin natin masagot. Bakit si brand X? Oo, at bakit si brand X hindi natin mabili-bili sa grocery o sa tindahan? Feeling ko, pre, for the chosen few lang yan yung nakakabili ng brand X, pre. Oo, medyo, kahit sa sa Dali, walang brand X Hinahanap ko pre yung brand X kasi, di ba? Si Dali, di ba? Speaking of Dali, pre, puta. Di ba nagta-trending yan sa Facebook? Copycat ng brand. Parang recently, nagpunta kami doon. Putang lap trip meron silang, yung mga brand lap trip Meron pa doon, natawa ako, bumili kaming Yakult, pre. Anong pangalan ng Yakult nila? Bakakult. Baka Yakult. Puta. Baka Yakult. Uy, pre, lista mo yan. Gagawa tayo ng mga yung mga funny fake brands. Yung mga pwede, fake diba? Katulad ng mga yung mga Nike ginagawang Mikey. Enki, Nike. Yung Adidas yan, pre, Abibas. Abibas. Abiba? Tangina. Diba? Yung Puma, pwedeng yung Lacoste, Crocodile, yung Puma, ewan ko kung anong, diba? Pwede yung mga funny brands, tapos i-flash natin sa screen para matawa rin sila. Kasi off-brand naman yan hindi naman tayo, may hit doon diba? Off-brand. Alam naman natin yung original na brand, pero papakita namin sa screen yung mga kasi yung katulad ng last time nang ginawa natin doon sa mga Filipino outdoor games, di ba? Pinapakita natin yung link. Para medyo may kakaiba naman sa aming gagawin. Okay yan, lilista ko yan, pre. Teka, makilista naman natin. Filipino mga fake brands, fake brand names. Copy. Yan. Sa China, marami yan, pre. Ito may nakakatawa, pre. Pagka ban na ang plastic sa Pilipinas, may kapitbahay ka pa kaya? Kasi ang daming plastic na kapitbahay na. Kaya, baka ikaw na yung mawala. Ikaw pala yung plastic. Oo. Diba? Kumbaga, pag Noah's Ark, ikaw yung lulutang, pre. Pag Great Flood, ikaw yung unang lulutang. Kasi ikaw yung matinding plastic.
O kaya matindi ng pre, kaya kalumutang, hindi ka kasama sa barko. Oo. Bangkay ka na lang. Bangkay ka na, pre. Lumulutang ka na. Hindi nila masasagot yun, pre. Mahirap sagutin yun. Oo. At saka meron pang isa, yung long-standing question na sino ba yung kumagat sa logo ng Apple, pre? Tsaka bakit hindi niya inubos? Oo. Bakit ano lang? Diba? Siguro masarap. No. Feeling ko kasi, pre. Pero, gawa sa plastic, gawa sa kasi computer di ba? Oo. Kulay silver kasi yung Apple niya, pre, hindi naman kulay pula or green. Oo. Pero nung unang logo, di ba yung iba-ibang kulay? Feeling ko, hindi masarap. Baka di masarap yung Apple. Yak. Really? Lasang plastic. Lasang Steve Jobs. Ano yung mga... yung mga iba-ibang kulay na yan, pre. Huwag na natin. Marami na namang... Maiba lang ako, pre, na may nabasa kasi ko na na isang meme na parang yung sige sabihin ko na nga din yung rainbow daw pre is nagkaroon nun to celebrate it's a sign na good weather is coming after a storm or after yung ulan na malakas. Hindi daw nila ma-explain or hindi daw nila maintindihan na bakit yung ganun ginamit na alam mo na. Bakit ginamit para doon? Parang lang yun parang WWE. WWF dati. Bakit ginamit yung WWF? Ginagamit na ng WWF na World Wildlife Fund. So, kailangan i-rebrand, di ba? Kasi wala namang sigurong wala namang kasing copyright dun sa kulay na yun. Siguro walang umabol. Sa bagay. Diba? Medyo malalim na yan, yung mga copyright yan. Parang lang yan, Itbulaga at mga Halusos Brothers. Ayun. Pero pre, going back dun sa may pala yung pre. Kumbaga yung totoong definition daw nung bakit may kagat dun sa Apple. It signifies daw yung bite, which is parang pinaka pinaka yes sir. Yun ang nun, PYTE. Okay, kasi parang yun ang parang pinaka maliit na ng data or ng di ba? Okay. A single bite. Ayun facts naman yun. Totoong explanation naman ng Apple. Again, don't quote me on that. Hindi ko alam kung sure yun kasi parang nabasa ko lang din somewhere yun. Pero yun daw yung nun, pre. Yun daw yung is so yun. Yun ang na ko doon, pre. Pero eto pa pre. Sige, ikaw muna. Hindi kasi ang ko doon, pre, bakit daw square ang box ng pizza? Ayan. So, bukas mo bilog. Parang, totoo din naman, masayang yung space sa gilid-gilid. Pero, may explanation daw yan, pre, scientific, pero hindi na natin i-research yan. Pero, bakit nga, Mas maganda yung Pero, pre, parang ito rin. Pansin sige. mo, bakit sa pagpansit, pansit naman, bilog? Sa bilao. Yun nga, pre. Diba? Hindi kaya mas maganda ilagay na lang sa bilao yung pizza, pre. Di ba? Para sakto. Diba? Hindi, di ba? Make sense Kasi, di ba? Bilog. Yung bilog, di ba? Sakto yung sa loob, di ba? Tapos, ilalagyan mo ng cardboard, yung parang sa Ambers, pre. Di ba? Parang kahon na pabilog, Hindi masyado makakanto. Ang problema kasi nung square, pre, pansin mo pag yung square, minsan pagdating sa'yo nung pizza, kuping-kuping na. Diba? Totoo. Parang kasi pag sakto siya doon sa bilog, untog-untog, less movement siya kahit i-travel mo, di ba? Di ba? Hindi katulad nung pag nauuntog sa kanto-kanto ng square na box. Di nabengkong na yung mo.
Or siguro pre, diba? Tinamad lang yung gumagawa ng kahon nun pre. Kasi parang technically speaking, mas komplikado gumawa ng kahon na bilog eh. Kesa kahon na di ba? Kaya nga siya box. Pwede ganun. Oo, di ba? Parang, tsaka siguro baka nakasanayan na lang din, a box of pizza. Wala namang nagsabing a circle of pizza, di ba? Wala namang rule, di ba? Box of pizza. Wala. Pero since walang rule, pre, tanga na, baka ito nang susi sa pagyaman natin, pre. Gumawa tayo ng brand na Pinoy Pizza. Ang pizzang nakabilao. Hindi, pwede, di ba? Pwede, it makes sense kasi hindi siya masyadong Hindi siya talaga gagalaw doon, pre. Di ba? Oo. Tsaka pwede rin siguro, pre, parang marketing shit din yan. Kasi, isipin mo, parang pagka kasi square, parang ang thinking mo, you're getting more than what you're paying. Pero pagbukas mo, di ba? Pwede rin ganun, pre, di ba? Oo. Or like yung kasi may lagi ako napapanood sa YouTube. Siguro, yung Domino's Pizza ba yun? Or, hindi, sa Papa John's, yung vlogger na nila. Siguro kasi, lalagyan siguro ng mga condiments, yung sa gilid. Oo, pwede. Diba? Pwedeng ganun. Pwede. No? Madaming explanation kung bakit square. Pero, bakit nga kaya walang nakaisip nung gawing bilog yung box? Diba? Kasi dati naalala ko, di ba? Oo. Kasi dati naalala ko long time ago, very effective yung ginawa ng Greenwich nung nag-start pa lang sila nun. Yung rectangle na pizza nila, pre. Sila nagpauso ng square slice, I believe eh. At least dito sa Pinas. Oo. Kasi ang alam ko dati, pre, yung nila. Growing up, ang naabutang kong square pizza is yung Magus. Yun talaga, square pizza talaga. Magus. Pero wala na dito yata yung Magus pizza. Parang ganun yung Caesar yata yung ewan ko anong logo yun. Basta, yun yung alam kong square pizza. Kasi nga pre, dati yun ang binibili namin. Kasi mura. Mura yung Magus pizza na yun eh. Is square pizza siya. Pero yun nga, at least tapos, yun. Sakto siya sa box. Kapag dineliver sa'yo, walang kuping-kuping. Kasi pre, nagko-conform siya dun sa box mismo. Kasi nga square. Kaya, bakit kaya, dapat gawin na lang nilang circle na para walang kuping-kuping, no? Pwede. Ito pa. Nasaan daw yung corn sa corned beef? Pero kasi alam mo sige. Kasi yung corn kasi siya it's a process of cooking eh. Yeah, pero exactly. Kasi dito sa Pinas pre. Alam mo sa ibang bansa ganun eh. We're always making fun of things. Ako nung bata ako pre. Ako din. Honestly nung bata ako. Sabi ko, corn beef, bakit walang corn? Ano yan, hinalo ba yan sa ganyan. Kumbaga, proseso sa sa totoo yung corn proseso ng ewan ko, hindi ko alam kung pagluluto or process. Parang gano'n eh, preserve in salt, parang gano'n kasi yung by definition yung corn di ba? Yung corn, corning. Process din siya ng pagluluto. Kasi, di ba? I-preserve mo siya para ma-preserve yung karne, luto. Alam mo yun, parang recipe din, ganun. So, ano mo naman sa Pilipinas, kasi, alam mong bata ako, pre. Yun nga, pagka corn beef ulam namin, puta, inaabangan ko na yung tayo ko kung mayroon bang mais. Baka doon lumabas. Yung mais, ano? Oo, di ba? Tsaka meron pa, pre, yung parang sabi nila, pagdating sa pag-ibig, pre, ano daw ba susundin mo? Yung sigaw ng puso mo o yung sigaw ng nanay mo? Hindi, pre. Parang siguro ang better question dyan eh, ano ba talaga? Kanino ka mas natatakot? sa sigaw ng nanay mo? Sigaw ng puso mo? No, baka inaatake ka na, pre. Hindi na pala pag-ibig yun, pre. Naatake. Hindi pala pag-ibig. Natake sa puso. Hindi mo sigaw ng puso mo pag ganun, putang. Oo, pre. Kapag sumigaw ang puso, pre, puta.
kabahan ka na, pre. Dahil hindi na tama redeem ng puso mo. Puta, baka ina-atake ka na, hindi mo alam sumisigaw yung puso mo. May arrhythmia ka na, no? Ilang yan. Putang ina, may heart condition na pala, no? Oo, pre. Ilang yan. Ito pa, yung mga meron pa. Nakakatawa yung mga ganyan, pre. Yung, bakit, yung pencil case ba, pre? Pencil case ang tawag, di ba? At least sa atin, di ba? Pwede ba daw lagyan ng ballpen? Kasi pencil case lang ang pangalan eh. Diba? Baka hindi siguro, pre. Kasi, baka pang pencil lang talaga yun. Ewan ko, siguro kasi, kaya feeling ko ito naman, ko lang din, pre, naisip ko lang. Teorya. Siguro kasi baka kaya pencil case or pencil yung lapis, yung nilalagay doon. Kasi wala namang takip yung lapis, pre. Diba? Tama. Tsaka kasi ang lapis is prone to breaking, lalo na yung baka maputol yung lapis mismo or yung talas niya maputol, diba? Which is kaya yung iba, diba, nalagay lang sa bulsa yung ballpen kasi meron namang kawit yun, may takip yun, kaya okay lang, tapos diba? May tain na ng tinta yung uniform mo pag kita mo pala na dito, nagdudugo na. Nagdudugo. Red ballpen. Pero alam ko, yun ang naisip ko doon, pre. Kasi ang ballpen. Well, that makes sense. Wala naman kasi talagang takip may takip kasi yan eh. Oo, ang lapis walang takip, di ba? Ang ballpen meron yan. Walang, ewan ko kung wala man takip ang ballpen, like yung mga medyo mahal na ballpen, is yung naiikot, di ba? Or siguro, ewan ko, kung fountain pen yan, may sarili naman lalagyan yung fountain pen pag binili mo, di ba? Wala naman nabibiling lapis na, ewan ko, as far as I know, walang maliban sa magic pencil, wala pa ako nakitang lapis na binibentang may takip. Diba? Pero pre, may tanong ako, bakit kaya LED yung tawag nila no? O siguro pre, well, feeling ko lang hindi ko nung unang kasi 'di ba ngayon ang gamit yung LED na tinatawag natin, yung itim nung pencil na 'yon. Graphite 'yun, 'di ba? Graphite, 'di ba? Iniisip ko baka nung unang panahon pre, yung mga unang lapis baka gawa sa LED. Feeling ko pre. Parang yung parang yung sinasabi nila dun sa gas. 'Di ba pag nagpapaarga ka ng gas pre? Lagi mong sinasabi premium o unleaded. Hindi naman, wala nang leaded na gasolina ngayon. Lahat ng gasolina, kahit anong octane yan. Puro unleaded lahat yun. No, hindi kaya ganun, no? Baka. Siguro, pre. Oo. Parang dumadami na yung kaalaman natin kahit kalokohan lang yung kahit pa-joke lang. Walang kwenta-kwenta. Pasensyahan nyo na kami gusto lang namin ng medyo light nga ngayon. Iwas seryoso muna kami. Medyo patawa kahit corny. Pag gano'n yan, pagtsagaan nyo na. Di ba? Ganun talaga, alam mo yun. Kailangan lang ng balance palagi. Minsan natawa ka, minsan maiyak ka, minsan mainis ka, minsan magmura ka. Mababad trip ka. Pero magandang therapy daw yun, pagmumura. Pagmumura daw para hindi ka atakehin, pre. Siguro, kaya ka hindi siguro yung na-atake, pre. Mukhang healthy pa yung puso mo, Kasi, siguro, kasi everyday living na yun. Parang, sabi nga nila, puta, pagka hindi nila ako naririnig magmura, parang, baka may sakit ka, pre. Baka, oo, pre. Diba? Yan natin, siguro. Or, talagang mabaho lang bunganga ako. Pero, again, yun nga. Ito ako Sige, last two, pre. Last two. Yung sa pinakadulo. May parang sabi dito. Bakit kung bibigyan ka ng pagkakataong pumogi o gumanda, bakit ka magkakaroon ng karapatan? Putang ina. Ayop. Baka may magalit na naman dyan, pre. Baka may magalit na offend na naman dyan. Yung ma-open, ikaw ang numero ng pangit, tangina ka. Baka pangit ka talaga. Wala na karapatan. Pangit ka na. Pangit mo na. Pangit pa ng trip mo. Nababad trip ka pa sa mga, di ba?
Joke lang. Ano dyan, pre, meron akong joke dyan, pre. Parang ganyan na parang, ano yun? Kung feeling mo maganda ka, kung feeling mo maganda ka, you're not feeling well. Feeling mo, yung feeling mo, masama ang pakiramdam mo. Kung feeling mo maganda ka, feeling mo maganda ka, pogi ka, pa-check up ka. Baka masama ang pakiramdam mo. Masama lang pakiramdam. Ayop. Evil shit. Pero ganyan niya, joke lang naman yun. Joke lang yun. Ang ma-open pangit. Oo, ang ma-open pangit ha. Deal. Ito pre, ito suggestion ng ating isa pang avid listener, si Tito Ian. Ang sinigang mix ba pre, kapag na-expire lalong umaasim. Di ba? Parang yung lason niyan, pre. Oo, parang lason lang, no? Oo. Pero alam mo, ang feeling ko, pre, pag ang sinigang mix na expire, maasim pa din siya, pre. Pero different kind of asim. Parang panis, no? Yung asim ng panis. Hindi yung asim ng sinigang. Kumbaga, siguro lalong aasim kasi nga, sira na, parang ganun. Parang pre, parang yung sa gamot, yung gamot ba kapag nag-expire hindi na kasi nga maaring hindi siguro sa expired na tipong malalason ka, maaari sigurong pre, less effective baka. Diba? Or baka non-effective na talaga pagka kasi yung ibang kasi may mga friendly bacteria o kung ano man yun yung nakamix doon. Siyempre may lifespan lang yun, baka sumingaw na o maging less effective na. Hindi lason per se, di ba? Tama. Kulo lang ng tiyan ang aabutin mo, hindi ka naman malalason. So ito Papa Dens, pinakalas na to, assignment to ng mga katotpi natin, pre. Alam ko baka kung ano-anong may mga diyan na alam mo yun, yung mga naniniwala baka may mga sarili siya ng explanation. We would also love to hear that. Kasi ito medyo medyo thought-provoking to pre. Ewan ko lang kung magiging thought-provoking din sa'yo, pre. Kung totoo yung multo, pre, bakit walang nababalitang multong caveman? Yun yung naano ko. Ewan ko si Ramon Bautista ata yung nagtanong nun, di ba? Kasi pre, ito bibigyan ko lang ng explanation. Ikaw baka may explanation ka din Mauuna ako, pre. Kasi di ba parang ang sa atin kasi, parang multo is a figment of our imagination. Let's say for example, nasa lumang bahay ka. Anong most probably makikita mo sa lumang bahay na multo? Mga white lady, ganyan. Tapos, di ba yung mga dating may-ari? Yan. Tapos yung mga panahon ng Kastilang nakadamit na pugot na, di ba? Ganon. Okay. Depende kasi sa setting Katulad ng, halimbawa, nasa sementeryo ka, pre, o nasa church ka. Sige, sabihin na lang natin sa church ka, tapos madilim, nakakatakot. Anong unang may isip mo magiging multo na nakikita mo? Pare. Di ba? It makes sense. Kaya, syempre, wala ka dun sa setting na yun Di ba? Wala ka dun. Parang, para sa akin lang, ito, perspective ko, kung may mga naniniwala mga katotpi dyan sa multo na nagpapakita yung mga kamag-anak nila, whatever. Everyone's, it is a free country, it's a free world, technically. So, bahala na kayo kung anong isip mo. Pero, yun yung perspective ko dun, pre. Yung multo, depende sa setting mo Di ba? Halimbawa, sa ancestral house mo, makikita mo yung kamag-anak mo, o kaya kapag deeply saddened ka, naalala mo yung kamag-anak mo, bigla siyang mapapaginipan, bigla siyang ma-visualize mo, may yung ano mo, alam mo yun. So para sa akin, yung multo dictates
who you are, depende sa setting. Ikaw ba, Papa Dens, bago natin tapusin to, ano bang opinion mo dyan? No, ba't walang caveman na multo, pre? Ako kasi, pre, feeling ko, kaya siguro walang caveman na multo. Ano ba? Kalokohan ba yan, pre? Kasi, alam mo yun, siguro kaya walang caveman na multo, pre. Siguro, nung panahon kasi ng mga caveman siguro, wala hindi pa uso yung multo. Hindi pa uso multo nun, pre. Ang tangi lang nilang iniisip nun, pre. Paano sila makakapag-hunt? Diba? Yung concept nun, no? Oo, pre. Tsaka, marugtong nung sinabi mo, pre, parang wala pa ako napanood na naghanap ng multo sa mga kuweba, pre. Ayan, di ba? Diba? Baka meron. Try nilang maghanap sa mga kuweba. Or dun sa mga secluded areas. Yun lang yung kulang ko. Kailangan ko lang pumunta sa kuweba na madilim para makita ko yung Yung mga ghost hunters dyan, baka, diba? Baka nawawalan na kayo ng content. Ayan, ito idea. Punta kayo sa mga kuweba. Ano yung finding the caveman ghost na lang. Ayan. Kasi, di ba? Is documentary, lagi na lang din na-document yung mga namatay, yung mga nagpapakitang mga dating nakatira doon, o yung mga pare sa simbahan, o yun nga, yung mga sa lumang bahay, yung mga lumang nakatira, o Spanish era, gano'n. Gawin nyo naman project, pre, yung caveman naman na multo. Yun naman ang hanapin nyo ngayon. Project Caveman Ghost. Diba? Kuya Ed Kaluwag. Baka naman. Ito na, pagkakataon mo. Magkakataon mo magkaroon. Mga haters mo. Parang, pre, nakita mo yung pinorward ko sa'yo, Ed Kaluwag, shoutout kay Ed Kaluwag. Iba pala to si Lodi natin, na iba na yung, yung mga nambabash sa kanya. Wala kayo. Sampal sa inyong mga pagmumukha. Kung hindi nyo alam, hanapin nyo, i-search nyo sa Facebook, sa Google, nang matauhan kayo. Yung mga piling pogi dyan. Ayan. Nag-jowa reveal si Ed Kaluwag. Low-key lang, pre, no? Iba, no? Matindi rin pala yung bata natin. Kakaiba rin yun, pre. Kakaiba siya talaga, pre. Putang ina. Ayun nga, pre. Baka, ewan ko. Meron akong gustong sabihin, pero baka marami na namang mabuisit Pero siguro, kaya rin walang caveman na multo, pre. Ayun nga. They could care less about mga multo, yung mga caveman. They have other priorities. Kumbaga ang goal nila mabuhay. Diba kasi yung mga panahon nun medyo mahirap pre. Diba? Tama. Tsaka pa nun pre, putang ina, feeling ko yung mga nagsasabi ng, I'm not saying na hindi totoo kasi ako I believe in ghosts. Hindi mo man sila nakikita, pero may chance na nararamdaman mo sila. Or yun nga, kagaya nga nung sabi ni Boss Lot, siguro dahil may pinagdadaanan kang mabigat, yung imahinasyon mo is parang figment of your imagination yung mga nakikita mo or nararamdaman mo. Pwedeng ganun diba? Pero again, me personally, I do believe in ghosts. Diba? Kanya-kanya ng pananaw yan. Diba? Maaring hindi man tayo pareho ng konsepto or paniniwala. Pero tangina, tropa pa rin. Kaya kailangan kayong mga dyan, naiba yung topic natin. No? Pero naisingit na rin namin. Kung kung makaganyan kayo o makaganto kayo, pag friends kayo, friends lang kayo. Hindi yung personalin nyo. Baka yung personal nyo. Pagka nag-aiba kayo ng opinion, hindi na kayo magkaibigan. Pre. Putang ina nyo. Ngayon pa lang, wag na tapusin nyo na yung pagkakaibigan nyo. Hinahayaan nilang masira dun sa hindi ka naman yayaman o hindi ka naman, hindi naman mababago yung mundo. Diba? Kaya hindi ka naman mababago personally, di ba? So, isa ka lang tuldok sa malaking mundo. Madaming ganyan, pre. Mga pagkakaibigan na nagtapos dahil sa magkaibang opinion. Maganda rin topic That's a story for another day, Mukhang okay din yan, pre, Mga pagkakaibigan na nagtapos. Hindi solian ng kandila. Hindi sila nag-agree to disagree. Kaibigan na,
na nagtapos dahil hindi pagkakaintindihan. Or so dahil sa magkaibang opinion. Paniniwala, no? O opinion. Pwede. Hindi katulad namin dito sa Opinionated dito, ma-opinion kami. Di ba yung kay Binoy nga lang, magkaiba rin tayo. Pero okay lang, pre. Kasi opinion ni Papa din, sinasabi niya dito. Opinion ko, sinasabi ko dito. Di ba? Kaya Opinionated Titos kami. May paniniwala ka, may paniniwala ako. Pero, alam mo yun, okay lang. Ganun talaga. Putang na. Hindi lahat hindi kami umiiyak. Hindi kami umiiyak. Hindi kami hindi pong hanap ka kampi. Uy, si ganyan. O kaya pre, ipopost na naman sa social media. Oo, pre. Ito. Nakakaputang ina. Anyway, pre, mahaba na tayo. Oo nga. Napasaya na gagawin. Nagagawin tayo sa lang medyo eto na naman tayo tayo sa pero eto bibigyan ko yung mga nakikinig sa atin, bibigyan ko sila ng tanong. Kung nanonood ka nito at bago ka lang, bakit hindi mo simulan sa umpisa? Panoorin mo lahat. Ayan ang pinakamaganda mong sinabi, Papa Dens. Oo nga, kung bago ka pa lang dito at kaya pre nasa mid na nakilala tayo. Mga katotpi. Bakit hindi yung umpisa number 1 at malapit na kaming mag-30? Malapit na kaming mag-30th episode. Isang episode na lang. Pagtsagaan nyo at baka may mapulot kayo o kaya gusto nyo mabad trip, gusto nyo matawa, gusto nyo iba-ibang klaseng emosyon. Isa-isahin nyo. At saka yung 'di ba? Ikaw na nanonood, bakit ka nanonood lang? Ba't hindi ka mag-comment? Ayan. Mag-comment, mag-subscribe, Ba't di ka pa mag-comment at mag-subscribe at mag-like, di ba? Gawin mo na yan, wag mo nang patagalin. Yes, sir. China-challenge namin kayo na mag-like, mag-share, subscribe, at mag-comment na rin, di ba? Comment kayo. Yan ang challenge namin sa inyo. Putsa, matindi yung challenge mo, Papa Dens. Okay yan, Pero yung challenge sa'yo, exclusive. Exclusive yan sa Facebook. YouTube, tsaka Spotify, bahala na kayo kung paano kayo magsusubscribe at magla-like at mag-comment, bahala na kayo. Totoo. Pero yun ang challenge namin sa inyo. Kayo na bahala. Matatanda na kayo. Alam nyo na yan. So, again, Boss Lots, eto na. Tapusin na natin to. Medyo, sige. So, again, guys, kami nga pala ang The Opinionated Titos. Once again, ako si Papa Densyo, yung tito mong mas galit pa sa teacher mo pagka wala kang assignment or hindi ka nakapag-recite. Ayan. At ako naman ang yung Boss Lots, ang tito niyong medyo galit lang. At again, mas galit pa rin si Papa Dens. At kami po ang The Opinionated Titos Podcast sa uulitin. Maraming salamat sa'yo na nakikinig. Thank you. Wait. Ba't parang wala na naman yung outro natin, Brad? Nakakainis na. Pangalawang session na to, Teka. Technical difficulties. Huwag kayong mag-alala. Ito na yun, Papa Dens. Ito na yun. Okay. In 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. The Opinionated Titos podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.